Sa patuloy po na pag-usbong ng cryptocurrencies ay muling nagpahayag ng kanyang bullish na pananaw si dating US President Donald Trump. Ayon po sa kanya ay mahalaga para sa US na manguna sa larangan po ng crypto at emerging technologies tulad po ng artificial intelligence or AI. Sa kanyang pahayag ay inilahad niya ang kanyang vision na gawing bahagi ng strategic priorities ng bansa ang crypto upang maagapan ang kompetisyon mula sa ibang bansa, lalo na po sa China. Bukod dito ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng sapat na enerhiya upang suportahan ang mga industriyang ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, ang dating US President na si Donald Trump, kung saan ay siya po ulit ay uupo next year bilang US President muli sa ikalawang pagkakataon. Kaya yan, umpisahan po natin sa tanong kung bakit nais ni Pangulong Donald Trump na manguna ang US sa industriya ng crypto. Yan, ayon po kay Pangulong Trump, ang crypto ay hindi lamang isang digital asset, kundi isa itong mahalagang instrumento sa pagpapalakas ng economy ng bansa. Yan, ang sabi niya rito ay ayaw nating maunahan ng China o kahit sino man. Ayan, yan po yung kanyang sinabi rito. We don't want China or anyone else to adopt it before us. Yan ang kanyang aktual na sinabi. Sa simpleng salita ay nais niya pong tiyakin na ang US ang magiging pangunahing leader sa crypto adoption. Ito po ay para masiguro na ang kontrol at benepisyo ng teknolohiyang ito ay nasa kamay ng Amerika. Ang ganito pong pananaw ay isang matapang na hakbang upang palawakin ang impluwensya ng US sa global financial system. Ang pagiging leader sa crypto ay nangangahulugan ng mas mataas na kumpiyansa or confidence ng mga global investors, mas malaking kita mula sa mga industriya ng blockchain at maayos na regulasyon upang mapanatili ang kaayusan sa market. Ngayon ay ano naman po ang papel ng AI at saka enerhiya sa pahayag ni Pangulong Trump? Ayan. Bukod po sa crypto ay inilahad din ni Pangulong Trump ang kahalagahan ng artificial intelligence or AI at ang mga infrastructure na kinakailangan para dito. Ayon po sa kanya, ang AI at crypto ay parehong nangangailangan ng tremendous amount of electricity. Yan, matinding pangangailangan sa electricity para i-power ang mga ito. Dahil dito ay tinutukan po niya ang pangangailangang palawakin ang mga project sa energy ng bansa. Inilarawan po niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagtutok sa natural gas bilang pangunahing source of energy. Kasabay nito ay pinuri rin niya si Lee Zeldin, ang kanyang proposed environmental oversight chairman, para sa mabilis na pag-approve ng mga project na pang-enerhiya or pang-energy. Ang balak na ito ay hindi lamang po magbibigay ng sapat na kuryente, kundi makakatulong din sa environmental sustainability. Ayan. Ngayon ay ano ang posibleng maging implikasyon nito sa global crypto landscape? Yan, ang pahayag po ni Pangulong Trump ay may malaking epekto hindi lamang sa US kundi pati na rin sa buong mundo. Kung magiging agresibo po ang US sa crypto adoption, maaaring magkaroon ito ng ripple effect sa ibang bansa. Ang iba't ibang pamahalaan ay posibleng tumugon sa pamamagitan po ng pagbuo ng sarili nilang crypto policies upang makipagsabayan sa US. Dagdag pa rito, ang pagtaas po ng demand sa enerhiya dulot ng crypto at AI ay maaari pong magdulot ng pagbabago sa global energy market. Maaari pong mag-invest ang ibang bansa sa renewable energy sources upang suportahan ang pangangailangan para sa mas sustainable na crypto mining operations. Ayan.
Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, ang ganito mong balita ay may positibong epekto. Kung mangunguna ang US sa crypto adoption, maaaring magresulta ito sa mas malinaw at mas maayos na global crypto market. Ang mga regulasyong ipapatupad sa US ay maaari pong magsilbing modelo para sa ibang bansa at kabilang na po dyan ang Pilipinas. Sa ganitong paraan, mababawasan po ang mga risk at uncertainties sa crypto trading. Bukod dito ay maaari pong tumaas ang kumpiyansa or confidence ng mga global investors sa crypto bilang isang asset class. Kung mangyayari ito, posibleng magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy na makilahok sa global crypto economy. Maaari rin po itong magdala ng mas maraming remittance fees para sa mga OFWs, lalo na kung gagamitin ang blockchain technology sa remittance system. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan ay ang pahayag po ni Pangulong Trump ay nagpapakita ng potensyal ng crypto bilang isang makapangyarihang kasangkapan o tool sa pagpapalakas ng ekonomiya. Gayunpaman ay mahalagang maging maingat ang mga bansa sa kung paano po nila isasagawa ang crypto adoption. Ang balansing regulasyon, sapat na supply ng enerhiya at pangangalaga sa kalikasan ay dapat pong isaalang-alang upang mapanatili ang sustainability. Para po dito sa atin o dito po sa Pilipinas, magandang pagkakataon po ito upang pag-aralan ang mga best practices na maaari pong ma-adapt mula sa US. Sa pamamagitan po ng tamang pag-regulate at pagpapalakas ng local na crypto industry, maaring magbunga po ito ng mas maraming benepisyo para sa mga Pilipino. At yan ang pahayag po ni Pangulong Donald Trump ay isang paalala na ang crypto at ang AI ay hindi na lamang ito teknolohiyang pang-futuristic, kundi bahagi na po ito ng kasalukuyan. Habang ang US ay naghahanda upang manguna, dapat din tayong makiisa sa digital revolution upang masigurado na hindi tayo maiiwanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.